Praise the Lord. September 9, 2024. Ayan po, at tayo po'y naka-live na. Lord to God, so tayo po'y manalangin. Kailang Diyos, minsan pa, salamat po sa mga oras na to, O Diyos. Ngayon ay araw ng Lunes. Ngayon ay sa iyong habag, sa iyong biyaya, O Diyos, ay nakakita kami ng haring araw, Panginoon, sa ilang araw na patuloy na pag-ulan. Hanggang ngayon, O Diyos, maraming mga bayan ang sa Pilipinas ay nasa state of calamity. Dakilang Diyos, patuloy kang gumawang makapangyarihan na humumpa na ang tubig, Panginoon, upang maging normal na ang araw-araw namin paggawa, maging ang mga nasa trabaho. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong biyaya, sa iyong kahabagan, O Diyos, na muli makapagbulay kami na iyong mga salita. Salamat sa mga nagdaang araw na ikaw, O Diyos, ang patuloy na umaabot sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama, sa iyong kahabagan. Salamat, O Diyos, sapagkat ang bawat mga bagay ay inaayos mo, dakilang Diyos. Salamat dahil alam namin lagi ka namin kasama, Panginoon. Di man kami karapat-dapat sa iyong harapan, ngunit ikaw, O Diyos, ang lagi nagpapagindapat. Hallelujah. Salamat po sa mga oras na to. Muli, ang iyong mga salita ay dumating ng may makalangit na kapangyarihan, O Diyos, sa bawat makikinig. Nawa, O Diyos, ang aming manonood, patuloy mong hipuin ang kanilang mga puso, buksan mo ang kanilang mga isip sa iyong katotohanan. Ama, salamat po sa mga nagdaang araw. Ikaw po naglaan na aming mga pangangailangan. Hallelujah. At patuloy naming hinihingi, O Diyos, ang ayong kapatawaran, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang. Salamat sapagkat ikaw ang Diyos na lagi nagpapatawad at umuunawa sa bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin, Ama. Patuloy ka namin dinadakila at niluluwalhati at patuloy ka namin paglilingkuran hanggang sa kawakasan. Salamat po. Binabalik namin lahat ng pagpapasalamat, pagluluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. September 9, 2024 pa. Yan. Kala ko hindi na naman po ako makakapag-live dahil gumawa na naman ang kaaway, 'di ba? At alam natin na ayun nga, sa ano natin na ang kaaway, sino ba yung kaaway? Sino ba kaaway ni Satanas, 'di ba? Ang kaaway ni Satanas, yung mga naglilingkod. Yan po, kasi yung nasa sanlibutan, kakampi niya na yun eh. So yung mga hindi naglilingkod, ayun pala yun, yung mga naglilingkod, yun talaga yung number one enemy niya. At talagang grabe, ang hirap, pero kailangan talaga na yung nga, mapagtagumpayan po. At yun po yung ating pananampalataya na eto nga, kasi nagising na ako kanina. Ano oras ba ako nagising? Siguro 7-6 ganyan. At may gawa-gawa sana tayo. Ayan, pero yun nga pinapanghina talaga tayo ng kaaway. Pero yun po, hindi niya tayo magugupi, di ba? Lord to God. Dahil patuloy tayong sasama ng Panginoon, alam ng Diyos na ginagawa natin ang kanyang kalooban na may buong pagtatapat po. Purihin po ang Panginoon. So, ayan, salamat pare, at medyo okay na. Although nasa state of calamity po ang lugar namin. State of calamity ba? O, tama, yan. Na, kasi lubog. Yan po. So, walang klase until today, since parang ilang days na, 3 days na. Tapos ngayon, wala pa rin klase. Siguro hopefully by tomorrow. Kaya nga po ako ay nag-church kahapon ay online. Kasi lubog nga kami, kahit yung dahil kami nga ay nasa, siguro kung sa Laguna ako, medyo okay kasi patag po dun eh. Pero ito kasi probinsya, baryo-baryo, at sabi ko nga, lubak-lubak po. Sobrang lubak-lubak. Yan, at ayun nga hindi natin alam, 'di ba, yung mga nasa gobyerno po na yung dapat nga para sa pampagawa ng kalsada ay di natin talaga alam. Ang Diyos lang po nakakaalam kung saan ba napupunta, kung tama ba yung pinupuntahan. Kaya yun na ipagpasa Diyos dahil talaga super lubak-lubak dito.
and tumataas nga yung tubig, no po. So, bati muna tayo na happy birthday. Ayan, purihin po ang Panginoon dahil napagtagumpayan po natin. Kasi sabi ko, Lord, may utang na naman ako pag hindi ako magla-live ngayon. Utang na naman ako sa Panginoon. Yan po, at kailangan magsabado. So, kaya sabi ko, biyaya na Panginoon kanina alas 12 ay mga ano na, kasi kailangan ko ipahinga yung brain ko eh. Yan, tsaka kasi nga pag na-stress ka, na-blood ka, yung naninigas na naman po, yung spasticity sa stroke po, ay lalong maninigas yung kamay, yung kung saan ka na-paralyze, no po. So, yun ang ano, kaya, napakahirap. Alam mo yung gumagastos ako ng parang gagastos ka, high blood din ka, alam mo yun, walang katapusang gastos. Yan, kaya sabi ko nga, maganda talaga na di ko mambibig mo, hindi ka magsasalita, basta pag-pray lahat, no po. Ayan po rin po, Panginoon. Happy birthday to Bubut Malaborbor. Happy birthday to Ber De Lima. Happy birthday to Rose Ann Compo. Happy birthday to Benny Rebilla. Happy birthday to Obs Sunar Romel Toque. Happy birthday to Berhil Agos. Pinsat ko po ito. Happy birthday to Randy Potpot. Happy birthday to Randy Ramirez. I think same person. Happy birthday to Edrin Adriano Ibanez. Happy birthday to JP Bautista. Happy birthday to Daddy Mabuyo. Ang dami may birthday po. September 9, 2024. O imagine nyo yan. Almost we are parang 1/4 ng September. Tama ba? 1/3. 1/3 po. Teka lang, hinaha po ako. Yan. So happy birthday to all of you. To all the birthday celebrants. Yan nga po, patuloy kayo pagpalain ng Panginoon. May God bless you, your family. And may God shower His abundance, the blessings to you and to your family. May God give you guidance in everything that you do. And may God give you the wisdom po. Sa lahat ng, ayun na nga ay pala, sa lahat ng gagawin nyo. At ano man hihilingan nyo po sa Panginoon, ang Diyos po magbibigay. Basta yun po ang ating pananampalataya po ay matibay. Yan po, yun lang naman labanan talaga dito. Pananampalataya po. Ngayong pagwawakas na ng panahon, ang pananampalataya talaga po ang ating laban. No po? So, po rin po ang Panginoon. At ito, bago ko makalimutan, by the way, thank you to all the people sharing my reels po. Everything. Sa nagsusupport po talaga, sobrang thank you po talaga. God bless all of you. And, ano naman, this is not, parang, I should not prove myself po, no, to anyone. Yan. Pero kasi lang, minsan, syempre, parang, para to stop na rin, di ba? The people to, confuse or to, to doubt. Yan po. I'm just answering questions. I'm not, parang, and what is the purpose of lying, di ba? All of us, we have different motives why we are doing such things, no po? Sa mga bagay na gagawin natin, ano man yan, kanya-kanya tayong motibo. Na po ko. Yan po. And, to someone na, kasi sinasagot ko lang naman yung tanong niya eh. Sinasabi ko lang kung ano yung totoo po. Ano po. To someone who messaged me that he saw my videos and to all the people na rin, di ba? Who are doubting, and when they look at you in the live, of course, you will look at me normal. Yan po. Na parang wala akong sakit. Yan. Pero I am paralyzed po. Ano po? Ayan. Okay? So, hindi ko yan. Because he told me that I am not paralyzed as what he saw in my video. Okay? So, I am paralyzed and I will not show you how I'm walking. Ayan. Thank you, Anne. Okay naman sa biyaya ng Panginoon. I will not show you, of course, how I'm walking. And I said, I do not have to prove myself. Diba? Yan na, kung ano yung, kunyari, sinabi mo, paralyzed ka, hindi maniwala. Diba? Pero parang just to, parang to stop the confusion or the doubting, pakita ko na, diba? Yan. Kasi pag mag-send ako ng picture, mamamaya, saan pa maputa yung picture na yun eh, di ba? We are in the end times po. That's why I told you that
our motives. In everything that we do, God only knows our motives po. And I don't have any motive to lie. Diba? Anong gagawin ko para, salamat, Ann. Thank you. Ayan, God bless you. And yun nga, I don't have, parang what's the point of lying to people, you know? And I don't, parang, I don't know, I don't know what they're thinking. Diba po, if I'm going to lie that I am paralyzed, yan, or maybe they're thinking that you're making pahawa or something, diba? So, I don't need those things. Glory to God po. Hindi naman I don't need anything, but parang, why should I lie? Diba? So, ang title ko po, maiksi lang ngayon kasi talaga pong grabe yung gawa ng kaaway sa akin. So, hopefully, I will make this short because the devil wants to kill me. Okay? And of course, he will use those people that he knows that he can use of, make use of them. Diba? So, the title of my life today is, if you have God, you have everything. Lord to God po. And I don't have so much verses today, just because, yung nga, I told you that I want to make it short as much as possible. I just tell you what I wanted to say. Maiksi lang din na yung na natin pahabain. Pagod po ako. At talagang nakikipaglaban ka everyday. I just took the verses from Psalm 23, 1 to 6. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness. For His name's sake, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Amen. Sa Tagalog, pinuha natin. Ito lang naman po yung verse ko. May isa lang naiwan. Salmo 23:1-6. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang na anuman. Tulad ng tupa, pinagpapahinga niya ako sa masaganang damuhan patungo sa tahimik na batisan. Ako'y kanyang inaakay, panibagong kalakasan, ako'y kanyang binibigyan. Pinapatubayan niya ako sa tamang daan upang siya'y aking maparangalan. Kahit dumaan ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot. Dahil kayo ay aking kasama, ang dala niyong pamalo ang sa akin ay nag-iingat. Ang inyo namang tungkod ang gumagabay at nagpapagaan sa aking kalooban. Ipinaghanda niyo ako ng piging sa harap ng aking mga kaaway. Pinahiran niyo ako ng langis ng aking ulo. Tanda ng inyong pagtanggap at parangal sa akin. At hindi nauubusan ng laman ang aking inuman. Tiyak na ang pag-ibig at kabutihan niyo ay mapapasa akin habang ako'y nabubuhay. At titira ako sa bahay niyo, Panginoon, magpakailanman. Glory to God. Yan po rin ng Panginoon. Napakagandang verses. Diba po? Ano dyan, diba? If you have God, you have everything. And that is really, really true. I assure you that if you have God, you have everything. But first and foremost, of course, you have to be a child of God. John 1:12 po. So, you have to accept, of course, salvation, Jesus Christ. You have to confess, repent, be baptized, and live holy. Yan, hear the word. Romans 10:17, hear the word of God from the sent ones of God. Para hindi po kayo maligaw. Diba? So that you will not be lost. And pray always. Yan, pray unceasingly. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding po. Napaka-importante. Yan. At kasi ako, those things are what I did.
I just trust in the Lord, and I just wanted to share. Kailan po. Before, when I was not in the faith, when I was in the other faith, Roman Catholic, I do not have interest in politics or around me, around us. Parang, if the people, politician, or whoever in the government, what they're doing, I don't care. But nowadays, that's what I experienced po, and I felt when I am in the Lord right now, and by the grace of God, I'm going to turn 10 years in the faith, in the PMCC Fort Watch, by the grace of God. And what I felt and experienced, that these days, these years, this time, I am interested in parang in my surroundings, in everything. Before, I am, I fear dogs, animals, but nowadays, I am the one who love most of them. The animals po, talagang, I told you that even in my budget, the animals, our dogs is included in my budget. I'm buying them their food, I'm buying them, even yung kahapon, yesterday, this spray for garapata, for yung mga, whatever you can call that, in, what they have in their body, because they are scratching the dogs. Dog pick, kaya? Ticks. Dog, Ticks. Dog ticks yan. Dog ticks po, I bought, and by the grace of God, maganda yung nabili ko. Yan. Because, whenever I see them, our animals, the dogs, because dogs are, man's best friend po. Napakalaking tulong, di ba? And we should everything we have, everything, the creation of God, we should give importance. The plants, animals, human beings. Kaya nga, if you have God, you have everything. Because God will give you the wisdom. God will give you, of course, you should trust the Lord. There is I told you the test and temptation, it will not finish until the rapture comes. And because God will test us, if we are really a true disciple, if we are really a child of God po, yung talaga totoong alagad. Yan, a child of God, John 1:12, you will become a child of God once you receive salvation from the true church of God. Glory to God po. And by the way, I told you also that my assignment, I told you that before this year ends, hopefully by God's grace, I will finish those 12 tries that I told you, that God, of course, that is in the Bible. And I will tell you those things, di ba? Those, those faiths, churches that God told me. Yan, kung ako nagkamali, if so happen that I made a mistake, alam na ng Panginoon yun. God knows everything po. So, but I will tell you those churches, that God told me who will belong in the rapture by the grace of God. And, yun nga, if you have God, you have everything. Just accept the Lord. Of course, yun nga, repent, confess, and just be obedient to God, be faithful to God, submit yourselves po, and you will lack nothing. Yan, I assure you, you will lack nothing. Don't think of those things na parang ang hirap, because God will test us. And yung nga, by the grace of God, I surpass those things, but still, I am into test. Yan po, na hindi talaga matatapos, na baka mamaya, di ba, tinest ako ng Panginoon, na-paralyze ka, sa akin ka pa rin ba? Pinakulong kita, although that was my mistake. Tawag dito, wala pa rin na magnabago. Kumbaga, hindi, kahit anong ginawa sa'yo, nangyari sa'yo, I never question God. And we should never question God, because all those things that happen in our life, we have the free will. That's why, when we fail, it is our choice, it is our mistake.
Yan po, pagka tayo bumagsak, nagkamali. But you know, the good thing is that God will never stop loving us. God will never stop, ano ba to? God will never stop forgiving us. 'Di ba? Even you fail once, twice, thrice, if you seek God with all your heart, God will be with us po. Talagang mararamdaman niyo po, Panginoon. Yan po yung karanasan ko kasi. That's why nga, by the grace of God, I came to this point that before I told you, before the voice of the Lord is parang konti lang, but you can feel the Holy Spirit is working. But by the grace of God, because, yun nga, I got the trust from God. Yun po na nakuha natin ang tiwala ng Panginoon, ang favor po ng Panginoon. That's why, binigyan tayo ng pagkakatiwala po makapag-share na kanyang mga salita. And, yun nga, na so many things I'm not asking from Him, but He's giving it to me po. Sobra. Kaya nga, I'm urging you and yun nga, try God. Sobrang po talaga, hindi lang natin sinusubukan po ang Panginoon. God is faithful, more than faithful talaga. We are faithless, or we are not faithful, but God will still be faithful to us po. God will never change. Yung nga, di ba? God is the same today, yesterday, today, and forever. And that is really true. And even I told you na we will be in trials, but just keep the faith po. Just trust the Lord, dahil yan ay test lang sa atin. 'Di ba? Talagang daraan, may nagkasakit, nawala, para lang, kumbaga, may layunin po ang Panginoon. Kaya, gusto niya tayong dalhin sa kaligtasan. Yun lang talaga gusto ng Panginoon po. Wala nang ibang pa talaga. Gusto niya, yun nga, 1 Timothy 2:4, God wants for us to receive salvation, and God wants us to know the truth, and nothing but the truth po. The truth of the Bible, of His Word. Yan, hindi kaya, yun na share po natin by the grace of God. And, yun nga, I even get interested in the politics, what is happening right now in the current events. Why? Because we must involve ourselves to what is happening in our surroundings. And you know what I've seen? That the people, they have talent, intelligence, but still they choose to do wickedness, wicked things po. Talagang mapapanood mo kasi, 'di ba, ang talino, pero just because of the love of money. Yung nga, yung root of all evil nga po yung pere. And that is the that is the thing that the Satan will use for us. Ang pera talaga gagamitin niya sa atin, na tayo mabulog sa pera, tayo ay painan ng pera, ng kayamanan, ng kung ano man yan, kagandahan, yan po. Pero ang hindi natin alam, nasasadlak tayo sa lalong lubog na kasalanan. Yan po talaga ang Kaya nga, subukan po natin ng Panginoon at makikilala natin ng Diyos. Yan po. Ako na nagsasabi sa inyo kung paano ko nakilala ang tunay na Panginoon, ganun din siya sa inyo. Pag kayo po ay napasakot sa katwiring niya, gawin nyo lang. Just do what I told you. Go to any PMCC Port Watch near your place and hear the Bible study. Yan, the Word of God from the pastors. Kung sino na po, whoever is available, just approach anyone in the church and you will not, you will not fail or hindi ka mapapaya. Yan. Makinig ka, sunod ka lang. Sunod ka lang sa Kanya. Hindi mo pa kaya mag-tithes, offering, okay lang yan. Alam ng Diyos, wala kang pera o basta gawin mo lang kalooban ng Panginoon. Kaya nga, if you have God, you have everything. Dahil that is my experience. Even Satan is doing a lot of things to me. Trying to kill me, trying to do, kasi kaaway ako ni Satanas eh. But still,
dahil nga sa faith natin, pananampalataya, tayo po ingatan ng Panginoon. Yan po, kaya huwag ka matakot, meron kang financial difficulty, meron kang sickness, whatever the trials is in your life, do not fear. Just trust the Lord. Diba? Do not lean on our own understanding dahil mamamali ka, you will be lost. No po, so glory to God. And, yung nga pati nature talaga, lahat na, alam mo yun, parang simula ng, when I really started in the faith, also the faith grew, yan, and the wisdom of course, my love for everyone, i-grew talaga, yung heart mo parang, lahat na lang talaga mahal mo eh. Yan. Of course, some people, it's not easy to love them, but because from the 10, you should, yung 2, love the Lord above all, diba, your God, more than yourself, and love your neighbor as you love yourself. Yan po. Basta mahalin mo yung Diyos nang higit sa sarili mo, at mahalin mo yung kapwa mo, kagaya ng pagmamahal, tapos na. Yan. Ang mahirapan ka, pag-pray mo lang ng pag-pray. Yan po. Hindi mahirap. Hindi mahirap pagkasama mo na Panginoon. Kaya nga, these days really, I am, parang, God has many surprises to me, and parang, Lord, I'm really thinking that I am worthy, and am I worthy enough to receive all these things? But you know, if God will give you the blessings, you should also have wisdom to use that blessing properly. God will use people as an instrument from what you are into right now. You are suffering from financial difficulty or sickness, whatever. God has instrument. But we should love those instrument and we should use it properly. Yan po. Baka mabala naman ako. And yung nga, God provides everything for us. We just have to love them. Whatever He provided, diba? Our surroundings, our properties, the people, our loved ones, our friends, we should have wisdom. Wisdom to acknowledge those things, and wisdom to properly use those things that God gave us. Yan po. And we should open our eyes. For example sample ko lang Ito pong backyard namin. Yan. Ito yung malaki yung nila, medyo hindi naman malakan, may mga puno ng mangga po. Yan, tanim sila, may atis, yan, may papaya. Sabi ko sa asawa ko before, sabi ko nga, magtanim kaya tayo kasi para, di ba, although nung dumating ako dito tapos na yung COVID, pero alam mo yun, yung malaking, yung malaking taniman dito, yan, kung yun, magagamit mo talaga ng tama, yung lupain, magagamit mo ng tama, magtanim ka ng mga, kunyari yung, tawag dito? Talong, okra, hindi mo na kailangan ng mga gulay-gulay eh. Meron ka na available. Yan po, kailangan lang natin pagmamahal talaga na gawin natin yun. 'Di ba? Pero, yung nga kailangan ng wisdom, at saka yung pag-ibig talaga. And, another thing, ito pa yung, kunyari asawa ko ng kambing. Nag-aalaga siya ng kambing. And, yung kasi, yung mga bagay na yun kasi, marami kang isa sa alang-alang na mag-start ka mag-alaga. So, mag-start ka mag-alaga, isipin mo yung pag umulan, isipin mo yung mga senaryo na maaaring mangyari. Bagyo, yung kambing di makalabas, di ba? So, pati yung property, di ba? So, lahat yan. Namatayan siya ng 2 kambing. Kada mga anak na mamatay. So, ang Diyos, meron pa hiwatig. Di ba, sabi ko nga, pag nag-iipo ka, laging butas ang bulsa mo, kasi nga, may sumpa. Ang gusto ng Diyos, especially for them, because they are my loved ones. And God is faithful to me because I am faithful by the grace of God to God. Na whoever my loved ones is, I'm praying to them every day. Yan, one by one, I have different prayers for them, each of them. And God, of course, will not allow that they will be forsaken. Napapahamak sila. That God will not allow for them to go to eternal death. Yan po. So, syempre,
hindi ko ma-explain, bakit namatay yung kambing, bakit ganyan, di ba? Ay, malaking lupain, pero ngayon matataas na yung damo, hindi hindi natin alam kung ano meron dyan sa kapaligiran, yan. So, anong yung, dapat talaga, kaya nga po, if we have God, we have everything, because God will give us the wisdom, God will give us the resources that we need, God will give us the strength, God will give us the people, the instrument for us if we need something, lahat na talaga. Yan. Hindi ka na mangangailangan talaga, 'di ba? God is my shepherd, I shall not want. 'Di ba po? So, and ano ko na tong isang na to bago ko magtapos sa last, hindi ko na papanin to. 1 Corinthians 13:13, New International Version. And now these three remain, faith, hope, and love, but the greatest of these is love. Glory to God. The other day, not yesterday, basta the other day po. This one, I'm not so sure. By the way, yung love, diba, three remain, faith, hope, and love. This will be our, weapon. That we should have the strong faith. That's why I'm sharing the word of God. Because what we want, God wants us to have a strong faith, to trust Him with all our heart. And yung ang hanapan kasi sa atin ng Panginoon, yung faith talaga. Diba? Do you believe that Jesus Christ is your Lord and Savior? Diba? If you believe, diba, accept Him para tagapagligtas po natin. Confess your sins, repent, be baptized, live holy. Yan. So, yun lang talaga. And love, of course. Diba? Sama-sama yan eh. Sabi nga, diba, but the greatest of this is love. Yung love po talaga ay kailangang yumabong. Kahit galit ka dyan sa kailangan mahilim mo. At makikita mo yung favor ng Panginoon talaga sa'yo. To God be the glory po. The other day, although when our apostle, Jonathan Periol, we have this study of theology. Yan, theology, study of the end times by the grace of God. Even those things, I got interested na ang sarap pala mag-aral ng kawakasan, ng Biblia, talagang sobra, you will get in love, of course, with God and in the Bible, in everything that is happening around us, especially this end times po. And the other day, I'm not so sure of, no po, and I will not reveal anything to you right now, and even in the coming, po talaga, yan, until and unless God will tell me to reveal it. And siguro, hindi siguro. Baka maraming, pa dyan, diba? Marami pang mga haka-haka or Because what I taught from the Antichrist and theology nga, study of the end time, and our beloved Apostle Jonathan Periol, yun nga of course, talking about the Antichrist, and the Antichrist, of course, is just around us. The spirit of Antichrist, it's already roaming around, and God showed me, because the Antichrist in my mind is different from what I thought. The one God showed to me that maybe the Antichrist himself is different po. So, I'm not sure, and I told you I will not say, but kung ano nga talaga I was really surprised that parang siya nga ba Antikristo na po. So, and yung nga, hindi ko naman siyempre mamali ako. The most important thing that we should do right now, same as our apostle said, to receive salvation. Hindi mo pa nga nakikilala ang tunay na Diyos, kikilalin mo pa siya, di ba, yung Antikristo. Kilalanin mo muna yung Panginoon. No po, para pag nakilala mo yung Panginoon, medyo confident ka. Yan, confident ka, nalalakad ka sa katwiran ng Diyos. Yan, pag kilala mo na siya talaga. Bago mo kilalanin ang Antikristo, kilalanin mo muna ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Yan. We should, if so happen, by the grace of God, you will come to know the real God is. You will tell yourself na, I love you, Lord, na talaga. Talagang sobrang may in love ka. That's what happened to me, to my experience. Ayun nga, by the grace of God, God placed me in His true church. Glory to God po. And
sabi ko nga, I will always tell na I am a proud Port Watcher because in the Port Watch, in the PMCC Port Watch, by the grace of God, I came to know the real God talaga. And yun nga, God unveiled my, my eyes, may tabo, yung veil ko nga, 'di ba? Yung nakatabong, tinanggal ng Panginoon. Yan. And God will always look at our hearts po. Talagang titingnan niya yung puso mo. Kailangan yung puso mo hindi mali. Kailangan yung puso mo, kahit sa pagdating ng blessings, hindi yan yung sama-samang tama, kailangan talaga tama po ang puso natin. Dahil dyan talaga mag-ano yung Panginoon. Kaya nga sabi ko kanina, di ba, whatever we do, we have our own different motives. And God knows all of this. Alam niya ng Panginoon, kahit seconds lang, alam niya. Wala tayong matatagot po talaga. Yan. So, yun po na, and you know what just recently, di ba, we know that what is happening in our surroundings, in the country of the Philippines, and it's so very sad that people who commit criminal cases, mistakes, or a lot of things, di ba, especially here in the Philippines, yan, parang I felt like yung they are the ones who are parang proud pa. Sila pa yung nagmamalaki na kumbaga huling-huli ka na sa akto, marami ng pero talagang ka pa yung nagmamalaki ka pa na na parang napilitan or something, di ba? Hindi natin alam. Yan po. At napaka-important, I told you, God knows every single second of our heartbeat, of our mind. God knows everything. We cannot cheat God. We cannot cheat God. And most importantly, do not doubt God. If you hear this message of, preaching the gospel, go to the nearest PMCC Port Watch near you. We really don't know. We are now in the end times, and I watch also some countries. Yung mga I don't know if I kept here. Wala na yata. Yung mga yung doing immorality. So many countries are like Sodom and Gomorrah. So many countries are talagang parurusahan talaga ng Panginoon eh. They will receive the wrath of God. Because unless they will be humble enough to to come to God and receive salvation, ask forgiveness, repent, they will confess their sins. Of course, God is just, God is righteous, di ba? God is merciful. God is the blesser. Yun nga eh, God, if you have God, you have everything po. Yan. Ang tayo lang talaga magpakababa. Magpakababa po tayo. At bago mahuli ang lahat, nakita nyo, in Vietnam, the one came here, Enteng, the typhoon. It went to China. I think the name is Yagi. Then it went to Vietnam, and you can see what happened to their countries. Yan. So all those countries, all of us, yan. Hindi lang yung countries nga. People are wicked, countries are wicked, di ba? Doing immorality, the love of money, being proud, being boastful, blasphemous, di ba? Cheating God, cheating people, lahat na eh. So, ito po, we are now in the end times, and we want to make sure God loves us so much. God loves us so much. He wants everyone to be saved. Yan po. That's why do not take chances. Do not take chances. Secure your seat now. Diba? Receive salvation. So, glory to God po. Ayan, tayo pa manalangin. Dakilang Diyos, purihin ka. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Salita ng biyaya, ng katotohanan, salita ng pag-asa, salita ng kaligtasan. Hallelujah. Salamat po sa kalakasan binigay mo sa iyong abang lingkod, Panginoon. Tunay na maraming magpipigil sa akin na magdala na yung mga salita. Ngunit salamat, O Diyos, sapagkat
ang iyong lakas, Panginoon, ay binibigay mo sa iyong abang lingkod. Salamat sapagkat nakakita mo ang aking puso na wala akong ibang hangad, O Diyos, kung di ang gawin na iyong kalooban. Ama, salamat po at patuloy mo sanang abutin ang iyong mga anak, Panginoon, lahat ng mga nasalanta ng iba't ibang kalamidad. O Diyos, ang mga hindi pa matanggap ng kaligtasan, Panginoon, hindi namin hawak ang bukas. Dakilang Diyos, nawa ang bawat isa ay magdumali, Panginoon, tumanggap ng kaligtasan mula sa iyo. Hallelujah. Salamat po at nawa na kung ako man po bilang iyong anak, sa iyong kahabagan nararanasan ang lahat ng mga pagpapala, biyaya, pag-iingat, karunungan mula sa iyo, O Diyos. Panginoon, alam ko na ibibigay mo yun sa kanila sapagkat ikaw ang Diyos na hindi nagtatangi. Makita mo lamang ang mga tao, Panginoon, ang bawat isa na gumagawa ng iyong kalooban, na may malinis na puso, malinis na pag-iisip. Dakilang Diyos, alam namin, Panginoon, na kung ano yung binibigay mo sa iyong mga anak ay ibibigay mo rin, O Diyos, sa mga bawat tatanggap sa iyo bilang ay yung tagapagligtas. Dakilang Diyos, salamat po. Patuloy ka magpagaling ng mga may sakit. Patuloy ka maglaan ng mga pinansyal sa mga nangangailangan. Ama, patuloy ka rin magligtas sa mga tao na hindi pa tumatanggap ng kaligtasan. Patuloy ka magpakahayag na yung katotohanan. Sawayin mo ang lahat ng mga masasama. Hallelujah! In Jesus' name, Panginoon, patuloy kang, O Diyos, patuloy ka patatawag ng mga lalaki at babae na tapat na maglilingkod sa iyo, na may buong puso, pag-ibig na maglilingkod sa iyo, Panginoon, sapagkat, O Diyos, ikaw ang Diyos na mabuti, ikaw ang Diyos na naglalaan ng lahat ng bagay, Panginoon. Alam namin na ang lahat ng plano mo ay para sa aming kapakanan, para sa aming kabutihan, Panginoon. Wala kang hinangad na masama sa bawat isa sa amin. Dalangin lang namin na ang bawat isa, O Diyos, ay maalaman ang iyong katotohanan. Dalangin namin, O Diyos, na ang bawat isa ay magnasa. Kilalanan ka bilang aming Diyos, bilang aming tagapagligtas, bilang aming Panginoon. Hallelujah. Salamat po, patuloy namin binabalik ang lahat ng pagpupuri, pagluluwalhati, pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and glory to God. See you all tomorrow and God bless us all.